So hopefully, materialize na siya nga ang tanan nga, especially online sellers, mo avail na kita ng Trustmark. Yes po. The Trustmark. Unsay logo ng Trustmark, ma'am? Letter T. Letter T for trust. Muna siya handshake yun actually. Okay. Kaysa, muna giingon is handshake between the sellers and the consumers. Ano siya? Duha ka kamot. ma'am. Ayan. Duha ka kamot, tapos na stars. Stars mo rin mas babaw, ma'am, no? Tulo ka star. Tapos, ang Trustmark, by the way, is na siya QR code. So, kapatong online sellers nga nag-avail na ani, na siya QR code, nga na siya e-commerce Philippine Trustmark. So, kato lang, ay ano lang nimo, scan lang ang QR code, kay kani siya, naana siya sa list na sa katong sa e-commerce bureau, makita na gyud nga legit gyud tong mga tao nga nagbaligya online. Dili na pareha na bitang kana bitang naaka mo palit ka labi na sa sorry to kanang mga dami accounts nga naay complain last year sa niabot sa office nga ang iya ang gi order pag deliver dili mao. Worse, naagyoy complain last year nga a block of simento ang iyang nakuan. Ang iya yes. Unya, I cannot verify because iya ang nakita ang seller sa FB. So, pag-check nga ko, iya man kong gitagaan sa account sa seller, pati number, dili na makontak ang number na take down na sad ang account ato nga seller. So, wag siya nahimo. And the amount consideration was 3,000. So, 3,000 is 3,000. So, beware. Okay. Okay, thank you for that, ma'am. So at least no, with this one, this trust nga QR, at least makita na sa mga consumers who are legit sellers online. Thank you for that. So now let's go to the City Agriculture's office. So si Sir Paquito Gazal Jr. Sir, how do you monitor and ensure po no sa atong agri sector nga ang mga agri products nato sa merkado is safe and fair po ang ilang presyo? Good afternoon to each and everyone. Laban sa akong mga kaupan ron sa mga media, salamat kay sa pag-imbitar po sa DTI karon. Sa in behalf sa ako sa among head si Sir Carlos Pihuan as the City Agriculture Officer karon OIC. Ako nagpanhin niya diri karon. Kabayan sa ato sa monitoring karon sa agricultural products na may weekly na monitoring na ginasend na mo dito sa region sa mga price diri karon sa Ozami City. So ang sa price sa dili pod mi makaingon nga ang price is kuan mo pud ang mga kuan ng mga consumers kabayan sa price ron. We only monitor na usa po ang mga safety ba na sila. Actually ang mga farmers na mo diri na to sa Ozami City ginatudluan po namo sila og kanang kabahin anang mga safety handling sa mga commodities anang sa kuan sa atong ipangbaligya sa merkado. Then actually kanang napud mi si Ma'am Felicida mo po na siya nag-monitor para sa mga safety kung okay ba ang pagkuan sa mga commodity kung ba na siya gikan. Actually ang ang mga commodity karon sa mga vegetables, sample na mga vegetables dili man pod local kay diri sa tuwa na pod sa laing lugar pero at least amo adyon na siyang ginamonitor jud na siya na safe jud para sa mga consumer diri sa atong Ozami City. So kaning kabahin pod sa atong price sa rice pod, so naman pod atong mga intervention pod sa tuwa sa mga diri sa government na sa kanang baratong bugas para sa misamis nun. So nakita man nato karon na programa nagpadayon nagbiligya di aron sa Agura karon na pasalamat po minig sa ato ang programa sa gobernador nga napoy mapalit pod ang ato apong mga katawhan ni rin na tag 20 pesos ang kilo sa bugas. So ana na siya no kuan jud na tagamtaman jud para sa mga local consumers diri sa Ozami City.
Sir, na-curious ko, nagyan po reklamo sa inyo, sir? Wala may nagreklamo Wala may nagreklamo. wala jay nagreklamo jud. Wala, ginagreklamo? Wala dili miingon nga wala pay nagreklamo, wala jay nagreklamo. Guys, mura ginanglan mo itong Agriculture Office, kaya wala pa yung reklamo. Wala Open din sila. oo. Pero open ba mo? Open may sa mga kuan man, pero sa 13 years na ako nagtrabaho diri sa agriculture, wala man jud po'y complain kabayan jud ana jud ma'am. Sige. Sir, okay, sir, napaki-advise because I think sa last press con, namo ko advice si sir regarding kanang unsa gipaliton nga prutas o gulay sa merkado because ingon sila basta daw okay, ang question is napaki-advise atong mga mamimili sa kamerkado unsa angay nilang paliton like dapat ra ba gyud katong mga hamis o mga gwapa nga prutas o gulay. Di man na sa physical na aspect sa utanon, di man yun na siya makita nato directly kay naman jud po na kanang mga chemicals na ginagamit karon di man jud nato na makita physically ato makita in our visible eyes naman jud nato na siya. So ang pamaagi lang jud na ato lang jud hugasan jud ugayo ang ato ang mga produkto sa manang mga vegetables. Kung kuan man galing kung kanang para ma-wash out jud atong chemicals na nagkuan jud na napaan ng utanon, gamitan to baking soda. Atong ikuan sa tubig, atong waswasan para makuan to siya ma-neutralize ang acidity o kanang mga chemicals nga naa sa utanon. So kuan na po na siya. Naon po may mga kanang gina-lecture para sa mga sa mga farmers nga unsaon pag-handling ana good agricultural practices na pag-minimize lang paggamit sa mga chemicals pa sa kuan. Necessary ra jud mo gamit og chemicals if kuha na jud na siya kanang nakita na jud na dako na pest infestation. Dili man jud ta karon man jud na trend man jud sa agriculture karon. Di man jud ta makalikay mo gamit og pesticides pero kanang atoa lang is minimal lang jud ang usage sa pesticides karon. Kana siyang mga amoa lang jud is hugasan lang jud siya. Hugasan again. Ibutan mo kayo pila ka minutes. Pero at least 2 to 3 minutes ato lang siyang i-wash lang dito. Pwede man po bisag asin. Ato lang siyang kuan sa asin maka-neutralize man po ng asin sa mga chemicals nga sama ng kay kana man kung amo po nang ginaingon jud sa mga farmers na kung mahimo 3 to 4 days tay sa mo harvest di sa jud mag-spray sa jud. Kay ang efficacy sa isa ka chemical naman jud mga kuan dugay man jud na siya mawala mga residue ana niya ana jud sa 3 to 5 days jud tay sa mawala ang iyang residue ana niya. So amo jud na siya discourage yun na dapat uban mo spray ugma harbison i-discourage yun nato na kay ang ato ang good ato ang farm ato ang good is protektahan nato ang consumer kay kita mismo among ginaingon sa mga farmers na kita mismo dapat protektahan po nato ang ato apong mga palibot po na mamalitay po ani kay kita mismo kita may nag-produce kita may naghibalo po ana na siya ma'am. So kung unsa man kay mga kuan po sa amo sa agriculture ginaamo jud na silang gina-encourage na kung unsay mga the best practices of agriculture karon sa ato ang mga local farmers and amo jud na silang gina-encourage na mo duol sa mua amo po na silang ginatagaan og mga technical na aspeto para sa pag-minimize ang paggamit o usage of chemicals. Thank you for that, sir, for that clarification. And now let's go to our business sector. Of course, we have Sir Kerwin C. John Kerwin C. No? Sir, how important are the consumers for this month? Do you also have set of activities that you enjoy with DTI or you do on your own in celebration of the Consumer Welfare Month? So good afternoon to everyone. When it comes to DTI and activities of DTI, we've always been supportive because at the same time DTI is very supportive of the business sector, not just protection sa mga consumers but also as well as the business sector. So as we all know, ang DTI has what we call kaning caravans. Diba? So for the last few months na ay mga set of caravans in different places
So as much as we can mo participate gid mi sa kanang mga activities because it's also a way for companies to market their goods. So all same time we encourage other businesses to adopt the same practice kay it's a very good way to ano ni have a good relationship with the DTI because contrary siguro sa karaan nga thinking bitaw nga DTI is an agency to manakop sa atong mga businessman which is the common notion in the past. Yeah, di ba? So karon I can safely say nga atong DTI is more proactive. So instead nga masigig panakop, they educate the business sector, tudluan na nila sa common practices and best practices pod. And then it's no longer the agency nga kanang manakop. It's not. So karon I encourage all the business community nga mo tap ta sa DTI and tanaw po nato ilang mga programs because it's a very good way nga makakuha ta og gwapo pod nga mga insights and the programs of DTI are very effective. Alright, thank you for that, sir. Na-curious na ko, sir, na because in as to like the Filipino-Chinese Chamber here in Azamis, like how tight or strong ba ang community sa Filipino-Chinese Chamber here in Azamis, sir? The community is very strong. Okay, so for the membership of the Chinese Chamber, we are 100 plus members. It's just that for the Chinese community, we're more conservative. So ang atong approach towards business is maybe katong traditional style. So the newer generation and some of the older generation are starting to adapt naman po the newer ways. So one of the most important things siguro we have to adapt in any business that we have is the online platform. Because if you don't adapt to the online way of doing things, your business will definitely get left behind. So as to the strength of the community, it's very strong. In its way lang of expressing, it's more on it's still traditional. But again, the new generation and some of the older generation are adapting to the new ways. Actually, my next question is somehow maybe related to that, sir, no? Because I would like to ask if unsa ba imong mga observation, do you have any observation about the consuming public here in Ozamis, and maybe do you have any like projection as to like about the economic activity here sa syudad in the coming years? Like, do you think mahimo na gyud siyang digitalize ang ato ang way of transacting business here? I mean, it's starting. Do you think mas mapalapad, expand pa siya, and the consumers are going, the businesses and consumers are also going there? Do you have any projections about the future? I think especially during the time of pandemic, people were or have become accustomed to using online platforms. During the pandemic time, di man ta pwede mo gawas, so we rely on deliveries. And the convenience that comes with that, murag naanad ta. However, it's also very risky for us to be dependent on online platforms because it's a lot easier to click and buy things that you do not need. Kaysa you physically go to a store, naapa kay second thoughts, mag-finalize pa kay if you really want to spend the money. So, balance siguro because if we keep on buying online, magsalig lang manggutang we can return. But some of the things you cannot return. Plus, kana pong things that we keep on returning, it adds up as a whole to the logistical problem that we have in the Philippines. So, it's still good to I would recommend people to still support the local businesses because it's very hard for a local business to survive if we all buy online. So, and I encourage also the local businesses to have a fair price kaya para makakompete po ta sa mga online. Because the advantages of having a physical store is, as you mentioned, sometimes we really want to see, to touch, and to feel the things before we buy it. And then to check kung sakto ba because sometimes when you check online, di nimo ma-visualize unsa siya. You think nga ingani siya kadako but pag abot niya gamay di kay siya sa tanan. So it's still better to be able to see
something physically before we purchase. Agree with that. Thank you for that, sir. Let's go to Sir Pershing Tanquieto. Sir, what is the role of the Chamber, Ozamis Chamber, for this Consumer Welfare Month? Is this also an important celebration for you, for the business sector? Yes, good afternoon to everyone and to all the members in this presidential table. And yes, as usually we are doing, the Osamis Chamber of Commerce has been very cooperative with the DTI in almost all its programs, not only about this time on consumer welfare, but on other matters regarding visitation of plants and farms, and for particularly on the Consumer Welfare Month. And this is one aspect that we all businesses should understand what our roles are. We know that it's already everybody knows that we have to put price tag on our products. We have to there are certain rules that now nobody knows na bawal maghatag og presyo special price. O kung naadi ang price tag, mao na ang price tag. But if you sell below the price tag, one customer may complain with the DTI why siya mahal atong barato. So that's a real fact, ha, di ba? So we are trying to be very cautious about it. Plus ining sa DTI came up with the additional products which have to be to secure certification of from the Bureau of Philippine Standard, and or if they are imported, they have to secure the ICC or import clearance or commodity clearance. Minus those things, sigurado ma-confiscated ang imong products na imong gibaligya. Kay kung sa ICC na sticker, the same as from the local products. So kaning I'm telling from my experience. Kaning and the mandatory products, no, which started from 80 nahimog 111 products. So dagkano kabalo na unsa anang 111 products. Pero maskin wa ta kabalo kay balaod is balaod. Makita ta naka-violate ka dakpon gapon. So there is no first offense kono this time. It's always ng penalty agad. So kanang it is best na ang atong mga businessmen should realize na naay gidugang nga 31 products na under na sa mandatory products nga kinahanglan makuha certification from the Philippine Bureau of Philippine Standard and the ICC. So importante kayo sa among mga negosyante na makitambayayong sa atong DTI. Kaya without them, we don't know na the Misamis Occidental DTI. Kaya sila raman ang pinakaduol na to na makabalota na ining mga balaura ng gawas. And this came out 2 or 3 years ago. Dili ka tanan na sayo din. So kung ang minus ang among awareness pag-disseminate sa among to the business community, definitely ma-penalize na for our mistakes. So mao nang atong mga awareness na kinahanglan kay every now and then po ang ato pong DTI mo conduct po og learning session which we are encouraging all business establishments
to attend. Not only to attend there just because of attending, kinanglan, they have to attend by heart. No? Thank you. Thank you so much for that, sir. For change. Now we go to Ma'am Elvira Tan. Chair no, sa MSME, Provincial MSME Development Council. Okay. Ma'am, what are the strategies ba or na may program si Provincial Micro, Small, and Medium Enterprise Development Council for the Consumer Welfare Month? And what is your role for this celebration? Yeah. Good afternoon, everyone. We have members of the Provincial Council of the Smith Council, and all these members cover the different industries in the province. So we do have programs, especially in promoting with the DTI, the Consumer Welfare and Awareness, during this Consumer Month on the rights and responsibilities. We do also participate in the Descuento Caravan and encourage sustainable consumption. Likewise, we educate the youth and the consumers on consumer rights and online safety. We do encourage also participation on the DTI-sponsored provincial quiz and test consumers' knowledge on their rights and welfare. We do advocate also for business support, local business in promoting consumers' business-friendly practices. Likewise, we encourage business to offer special discounts and services that benefits consumers. We do also foster we do have community engagement so that the community will come to know their consumers' rights and they will be properly protected. And we do create a more informed and protected consumers. Yeah, okay. Thank you for those activities. Dagan-dagan ang inyong activities. Dagan-dagan, kay kami member man po mi sa SMED Council. Yeah. So, thank you for that, Ma'am. No? Importante yun na itong consumers. Basically, sa itong mga businesses. And that is why we are celebrating this special month. Alright, so at this point, we will open the floor for the questions from our media friends. So, Sorry, wala ko nakamay. So at this point, we will open the floor to the questions of our media friends. Kinsa may una mga tana? Misamis Observer. Ayan, sir. Ay, Misamis News Network, I'm sorry. Okay, para sa tong DTI, nagisgot naman ta og kanimi taong sa katong seal na kani kana unsaon pagkuha ni kuan na to kani ato ang mga sellers nato para makakuan sila og sealed na legit ko kay nay ubang mga sellers pod sa online nya kani bitaw ipakita ra nila lang DTI bitaw nga kaning kuan kaning permit dayon kuan di ay hidden agenda ra di ay niya is kanang kuan kaning mga fake na mga gamit ang ipambaligya. So giunsa nato ni pagkuan na masigurado gyud nato nga legit ang mga sellers. Salamat kay sir sa question, no. So the online sellers, no, they just have to go on to apply online through trustmark.dti.gov.ph. Then they have to fill out the application form and also complete the required documents like valid business name registration from DTI and business certificates from either kung dili sila sa DTI because ang DTI ang atong business name registration are for single proprietorship. So if they are kung corporation sila ato sila sa they have to attach the SEC certificate or kung cooperative sila sa CDA if applicable. Okay. Other relevant government registrations and or certifications for regulated products or services as applicable, BIR certificate of registration,
list of digital platforms or websites used, valid government-issued ID, step-by-step guide of your internal redress mechanism, how to solve for any complaints. Then, number 4, once the document verification is done by the Bureau of E-Commerce na siya, no? Check your email katong sa applicant online seller nato within 7 working days for payment instruction. They have to pay the following fees. Application, 1,000, but this is good for 1 year. If they renewed, still 1,000. And then web admin fee of 100 and documentary stamp of 30 pesos. That's a total of 1,130 pesos. Pero if ang online seller is BMB registered, no, Barangay Micro Business Enterprise registered na siya certificate of authority, it means nga iyahang kung natagaan siya sa DTI, no, they can also apply online kanang sa BMB nga registration. Kung naa siya certificate of authority, it means ang iyahang total assets is 3 million below, then ma-waive ang 1,000. Ang iyan na lang bayaran is 130. 100 with admin fee o ang 30 pesos nga documentary stamp. Then, he will receive the Trustmark digital badge. Online na tanan kaya ang atong online, ang atong naka-online po doon nga application ng business name, Barangay Micro Business Enterprise nga certificate of authority, and then kani online application po through E-Commerce Bureau under DTI. Alright, thank you, Sir Glenn. Okay ba? Okay, thank you, Sir Glenn. Dulong bargamento Yes. sa DXDD. Ma'am, saan na to paglikay nga insakto ang item nga atong order? Ay, nabiktima mo ko one time nga dili mao ang akong order. Okay. Sir, mangutana ko, ang imong giorderan legit nga platform? TikTok mo. Mo lagi. Okay, so with that question, lisod jud kaayo, gyud dili 101% nga sure ka katong gibutang didto mo ta akong giingon sa unahan kung unsay naa sa picture mo to imo makuha, correct? Naagyoy incident pero nakita na mo sa mo apong since karon September, October na wala ko nakadawat gyud og inaana nga last year na ako'y inana nga complaint. Now, how to likay? So, murag, think, pila gyud ka times before you click. Mas maayo gyud nga legit gyud tong imo ang i-applyan nga kuan. This Trustmark, mo gyud ni siya sure way nga makalikay ta. Ano man, naana gyud siya dili na gyud maskin pag naa siya sa TikTok, naa siya sa FB, naa siya sa kuan, dili lang tong mga merchants sa Lazada or sa kani ni ang Shopee, kay kanang mga merchant nga naa diha pwede gyud siya i-complain kay naa man sila i-profile. Pag ni TikTok, ni FB kay personal account man gud na siya. So, as of this moment katong imong question, murad jud siya og naagyoy na akibat na risk. Okay? So for the customers, good for the online consumers. So you really have to usa siguro makuan ako is kanang reviews. Tan-awa ang review ana nga seller. Kung tanaw nimo and trust your gut feeling. ako sad nakakuan man ko so far wala pa man sad ko na scam. Trust ko sa akong gut feeling nga if this is too good to be true, that is not really true. So, naagyod na siya, kumbaga, tanaw ni mo nga kini nga product plus with this amount. So, naagyod siya kung ano ba, kanang naakay red flag nga makita. So, that's one way of making likay nga dili ka maskam anang dapita. So, hopefully, mo na nakita gyud actually ni E-Commerce Bureau. Nga with that, masulbad yun ng problema nga wala na everybody who are selling online, naanagyud siya, naa kining handshake, no? Mo assure na tong mga consumers, mahimutang bida. Okay? So I hope that answers your question, sir. Thank you.
Basin ka ila siya nga mga taga DTI ka mo nang wala gid siya gigitarong gid niya iyang baligya sa imo. Okay nga akong profile kay Marites Alcampado ra man gyud. Nga work DTI. Pero it helps the eye. It Thank helps, you. diba? Okay, thank you, ma'am. Yes, sir. Please state your name and media outlet na lang, sir. Oh, yeah. So my name is Dan Cyrus. So my name is Dan Cyrus. Actually, I'm in behalf of Sir Chia. So, na-mention kayo na ma'am na may yung mga seller ngayon ma'am is kukuha na ng trademark. Yes po. Like sticker, like sa ICC. So, paano pag sample ako ma'am as end user sa application sa Shopee or buyer, paano namin pag-verify ma'am niya yung seller pala is naka-register siya sa trademark? Yes, Trustmark. Oo. Pag si Trustmark, actually, naa siya gyud siya QR code naka-display sa ilaang kana bitang ilang kuan. Oo, naa siya badge sa ilang profile na aning QR code dito ka doon po kayo mag-scan sa QR code. So pag ma-scan mo si QR code, mo gawas ang details just like the QR code sa PS Mark o sa ICC. When you scan a certain product, nga under mandatory, katong gi-mention ni Sir Pershing kaganina, nga under mandatory, imo lang iscan sa imong Android na phone, na dito mo, gyud siya, mo gawas ang details atong product, inaana siya. Just like with the Trustmark, makita gyud nimo kay, yes, ang mahitabo magud karon kung inani kabalo man tab daghan kay bright pwede gyud siya with the technology that we have right now pwede gyud siya maawat. Okay, for the legitimacy naa gyud naka-indicate ang details dito pag mag-scan ka sa imo ang phone using your phone sa QR code naa siya details makita nimo. And in that case, so bali kampante ka nga kani siya nga seller is indeed legitimate. So, sa gingon ni Ma'am Luz kaganina, no, part biya sa iyang application kay na atong redress mechanism. Naabay, if there's a complaint, ano siya, kana na ang dapat ilang i-resolve. Otherwise, that is ground also for the revocation of the Trustmark as indicated in the law. So, foolproof siya ma'am, yung system. Yes, I believe, and I really believe this will safeguard the consumers. Kumbaga kampante na si konsumante online kay kato atong giingon nga you cannot inspect physically. Ano ra gyud? Basis nimo ana ni kuan kana ni salig ka ganahan ka product. So this initiative sa e-commerce, this will be, as you said, foolproof na you will be buying the products that, you will be getting the products that you purchase. So, what if, in case of impersonation? Impersonation, in what, how so? In what case po? Example is, ang seller is may malicious intent. Kasi sa seller kasi ma'am, ating mata lang makita sa product. Hindi natin mahawakan physical. Yes po. So how can it assure nga legit talaga yung product? Kasi katong giingon ka ganina, no, the requirements to apply for a Trustmark is okay. So katulang daan, they will present their kaning ni ang business certificates. What are those? DTI, kung single prop, kung corporation, SEC, kung co-op, CDA. Along with that is certificate of registration sa BIR. So, kung dili siya legit, wala siya mga inadto. Okay? Then, valid government issued ID. Okay? Tapos, contact details pa yun sa iyang platform. Asa siya, nasa TikTok, nasa FB. So,
kumbaga nakalatag na tanan. So, I don't see any point na gawas lang talaga pag I hate to say this, pero kung mahak, no? Hopefully, dili. Naa siya'y safety nets pod ang kuan. Pero, I think, with this nga, kani nga, daghan kay nga requirement, unya, ano siya, this will give confidence to all the consumers to buy online na at peace. No, akong gi-order mo ni siya. Hopefully katong giingon ni sir nga kuan dili na to niya di na to mausab nga experience. No? So I hope I really believe na with this trust mark sa e-commerce, it will address the scammers nga dili na mundang na gyud sila. Kay wala may mamalit nila kung dili sila, lalo na pag magiging mandatory na talaga si Trustmark. So those online sellers cannot sell because their account will be take down kung wala sila yung Trustmark. Thank you. That? Okay. May hapon sa tanan, no? Ako na si Jamie Larsan sa PIDA News Update. Ma'am, adunay tindahan nga, adunay no returns, no exchange. Kung sa inyong kanan. Unsang tindahan. Ihonghong na ko unsang tindahan na. Bitaw, the stipulation, pursuant to Republic Act 7394, otherwise known as the Consumer Act of the Philippines, putting the words no return, no exchange in the store, conspicuous area, and the official receipt of the establishment is a gross violation to that. No? Why? Because it will give a misconception to the consumers. Pag ako'y makapalit og defective products, wala na ko'y mahimo. So, dili gyud siya pwede. Okay? So, if you tell me kung kinsa siya nga kuan during our sir, ato pong monitoring na mo, we haven't seen one, but basin og wala gyud tingali apana na mo natuan nga tindahan. Pero bawal po talaga ilagay yung no return, no exchange na words diha sa iyang OR, diha sa iyang tindahan. Okay, bawal po. Kasi it will give a misconception to the consumers that if they will buy a products which are defective or shoddy goods or even services, dili siya pwedeng, wala na siya mahimo. So, naagyod siya kung defective, na ay tulo ka hours, no? Remember? Repair, replace, or refund. So, mo ni options nga makuan sa konsumante. Actually, yes po. Pero, pwede uli basta defective ha. What I'm saying is defective. Pero, naa siya due process. If it is really indeed defective, kasi the businesses may refuse on what ground? So una, dili siya ka-present og proof of purchase. Okay? Malay mo, dili siya nga diha nga tindahan yan ingon ito nang palit. May resibo talaga. Second, if the consumers siya'y naka-damage sa product. Okay? Kung siya'y kanang negligence of the consumers, dili gyud na siya pwede ilisan. Ngunang na-due process, replace and repair and naagyud siya, dili siya automatic. Okay? So, kung makita nga in fact defective gyud ang product, so naat katong tulo ka option nga kuan. So, mupalit pod si konsumante, mupalit siya og kana bitang nga ang product kana na ang second hand. Okay? Because second hand products na wala na null and void na ang warranty. So dili na ikaw may first user, so
the businesses may refuse to give those options. But, na may mga negosyante nato nga rin no, sa itong mga friendship, dari mga partners. Kaning mga kasagara during our monitoring, pwede maghihapon silang mo-accommodate, provided intact ang product. Kana ha, na ako'y na monitor nga, yalang gihapong tagoon ta lang sa pangalang Sir John. Kuan, iyang gihapong gi-accommodate, no? Kana na ang gi-accommodate tong request for replacement. Basta dili defect ilisan atong OR, intact ang product, wala siya na unsa, kay pwede pa nila i-resale. Kay nganong gibuhat na ni establishment, they are practicing the corporate social responsibility kon CSR. Okay, and it will kana bitang establish goodwill to the consumers nga kanang ay dito sa ani nga tindahan kay okay kaayo maskin ano siya nga product i-accommodate ko. So goodwill, and the best advertisement talaga for a business is the word of mouth of a consumers. Okay? Thank you. Okay. Sige. I will answer that question. Naa pa ba di ay? Candies are not legal tender. Dili gyud na siya sukli. Ako'y konsumante, akong tigumon tong iyang kindi, ug akong ipalit. Of course, di siya mo dawat. Okay? Candies are not legal tender, so dili gyud siya pwede ipanukli. But, naay mga kuan, mingon bitaw sila nga kanang wala yamoy coins. We collaborated with Bangko Sentral ng Pilipinas. More than daw ang ilaang circulation sa coins. So wala gyud rason nga kana na ang mahutdan. Butang ta lang, no? Granting but not admitting. Nga wala sa sukli. Pwede man siya basta ha, technically dili siya pwede. Mamahimo siyang kuan kung naa siya meeting of minds nga ingnon ka, sir, wa ako'y G centavos. Ano ba'y G centavos karon? Sir, pwede o kani nga candy? Ang ako lang ihatag sa imong G centavos? That will be okay. Kung musugot ka, because you have an agreement, you have a meeting of minds. But, kung yung kag na dili jud miss, I need the 10 centavos. And, yung, whether, she like it or else, kinahanglan jud siya mo produce. Otherwise, kung di siya ka-produce, bahala siya, matag siya 50 nimo ba ko. Kay dili man jud ka mosugot nga walay G centavos. So, again, candies are not legal tender. Thank you. That clarification. Yes, sir. Si sir muna. Leoncio Medallo alang sa Asinso Samis News Channel. Akong pangutana, akong ikuan kay Sir Paquito sa City Agriculturist. Sir, unsay gihimo nato sa NGO Samis alang sa mga Osamis noon, ngun man sa mga farmers aron ta makasuporta sa programa sa DTI kining Consumer Welfare Month. Thank you. Thank you, Sir Loncio. So sa Osamis karon sa ato ang kuan sa programa karon ni sa atoa sa syudad is kaning sa atong rice production karon na naatay mga full subsidy sa atoa. Nagitabangan po ta sa atoa sa governor at the same time sa atong congressman. Example lang nako ang sa rice nato karon na rice full assistance nato karon na sa gikuan sa land prep libre nato ang mga farmers sa mga rice farmers. Ang sa fertilizer gitagaan po na with the kuan sa intervention pods gikan sa region og nihatag pug dungag pod ang ato ang sa ato ang lokal diri og at the same time ang ato apong probinsya nihatag pod si governor para sa ato mga rice farmers og fertilizer. Dayon sunod ang kuan pod kaning sa ato ang harvesting nato
na naman tay mga quandary, mga kooperatiba na mga FA nato na mo po na gitabangan po nato na gitagaan po sila tahas na sila po mo harvest para sa atong mga farmers nato diri, at the same time gitagaan po sila og bayad, gitagaan po sila og bayad po diri sa atong local pod, subsidy po nato na. Dayon ang nireklamo man po ang karon god nga sa harvesting naman taman ato So karon malipayon kay pud may nga sa tuwa na si gobernador pod sa mga kwan ning mo counterpart pod si gobernador o palit pod sa mga palay. Mo na yang kwan niya na magsugod naman gani atong harvesting. Yang paningkamutan nga i-counterpart ang pagpalit sa mga palay karon kay barato jud kay ang pagpalit ang mga bali kwan sa palay karon. So nangita og intervention si gobernador. Din karon pod ni gikan sa pagpalit ni abot pa jud si ni hat ning kwan pa jud ning suporta pa si gobernador ning kwan pa jud og karon sa atoang kaning galingan nagitukod sa ato atibong probinsya diri sa Oroqueta an sa Tanggob. So kato pwede pod amo agto ang mga farmers dito na magpagaling pod sila libre dito sa Tanggob na atay facility dito na di kalidad na facility na mugaling sila dito, pwede magpagaling ang mga farmers dito, rice farmers. Dayon pagwa na niya, na pwede manggaling, makagaling sila dito. At the same time, karon po ang atoa pong programa ron na baratong bugas para sa mis nun, na maligya po karon sa dara sa karon sa Agora, og tag 20 pesos na bugas. So ginakuha na to na sa to mga ginapalit o na napod mga sa to mga konsumante dire o sa to mga namalitay karon, happy po kay sila na naa na 20 pesos na baratong bugas para sa mis nun. Muna siyang gikan sa land prep hantod sa nabaligi ang bugas na continue jud ang intervention diri sa tuwa gipanguluan ni gobernador gisuportaan po sa tuwa diri ni Mayor Mayor Fuentes po diri. So continuing jud ang programa. So kamahin po ko sa mga kuan dili mo po mapalit po tanang palay po na po karon ang program po ng NFA. So ang NFA mo palit po sila palay. So pwede po mo baligya po ang ato ang mga rice farmers po dito. Then daghan pa na pay mga intervention na ipakuan po kabahin sa atong corn farmers. Dayon si Governor po nanawagan po kabahin karon sa atong mga coconut farmers kay naa siya plano kabahin aning ato ang pagtukod niya og planta para sa mga kanang mo process sa coconut, no? Muna siya na napay na manghatag og seed nuts ang probinsya para maka-establish ang mga establish ng coconut itaganon sa jud kay para makasupply jud ang puhon nga sa tong visionary na gobernador nga para makasupply ato ang plantahan na puhon ay tukod jud diri sa Misok. Kay para makumkay ato ang mga coconut is one of kwan siya pinakauna yun na commodity na pinakadaghan diri sa Misok. So mo nang tagaan jud pagtagad po ni gobernador karon. So nakita ninyo na para nanamputay mga planta mapo diri mo nang supplyan pod og seed nuts pod puhon na atong ipanghatag po diri sa tuapon mga farmers locally sa tibuok probinsya sa Misok. Mo to siya